Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1516, paglabag sa mga panuntunan. Brother, isa na akong cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi. Nakangiting sabi ni Linfang. Naglabas siya ng lakas at ngumiti. Gusto mong subukan at makipag-away. Sabi ni Mo Chen. Nagulat si Linfang at nagkibit balikat. Huwag ay bully ang mga nakababatang disipulo. Kokontrolan ko ang aking lakas. Sabi ni Mo Chen. Hindi siya nagbibiro, kaya gusto ni Linfang na lumaban ngayon. Sige. Sabi ni Linfang. Kung gusto siyang hamanin ni Mo Chen, bakit hindi? Kahit na si Linfang ay isa ng cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi, bamantong hininga siya sa loob dahil napakalakas ni Mo Chen. Ang galing din niyang itago ito. Kung gusto ni Mo Chen na patayin si Linfang nang hindi nakikita, magiging napakadali. Maaari mo akong salakayin, ngunit huwag mong kontrolin ang iyong sarili. Sabi ni Mo Chen. Tumanggo si Linfang at naglabas kaagad ng mga demonyong enerhiya. Hindi maramdaman ni Linfang ang chi ni Mo Chen, parang wala si Mo Chen. Biglang tumalon si Linfang at ginamit ang kanyang deadly demon punch. Walang pag-aalinlangan na itinaas ni Mo Chen ang kanyang kamao at ang kanyang lakas ay naging 1,000 Fred ng puwersa. Pahinga. Sabi ni Mo Chen. Agad na kumalat ang agresibong deadly demon punch ni Linfang. Si Linfang ay hindi makapaniwala, ngunit hindi siya tumigil. Sa pagkakataong ito ay itinaas niya ang magkabilang kamao at gumamit ng deadly demon punches kung saan siya nag-condense ng puwersa. Si Mo Chen ay mukhang walang pakialam, itinaas niya lang muli ang kanyang mga kamao at hinaranggan ang mga ito. Naglabas si Linfang ng sword energy at naglazlil sa unahan niya. Slash, slash. Hindi umiwas si Mo Chen. Sinira ng kanyang mga thread ng enerhiya ang pag-atake ni Linfang, ngunit mas maraming thread ng enerhiya ni Linfang ang lumipat patungo sa kanya. Pagkatapos, winasak ni Mo Chen ang natitirang enerhiya gamit ang kanyang mga kamao. Tumiti si Mo Chen at itinaas ang kanyang mga kamay, bumangga sa mga kamao ni Linfang. Naramdaman ni Linfang na ang kanyang kaluluwa ay itataboy sa kanyang katawan. Marahas siyang nanginginig at marahas na itinulak pa atras. Brother, naiintindihan mo ang lakas ng kaluluwa. Napagtanto ni Linfang. Hindi nakapagtataka na si Mo Chen ay isang bihasa sa pagtatago. Alam niya ang intensity ng bawat thread ng enerhiya, kaya alam niya kung paano mag-react. Oo, medyo malakas ang mga atake mo ngayon. Mapapabuti mo pa ang mga ito. Sabi ni Mo Chen. Sa silangang bahagi ng bahwang, sa mga hangganan ng mundo. Ang messenger at emperador Dong ay nasa Sun Castle. Kamahalan, ang mensahero, salamat sa pagtulong mo sa akin. Magalang na sabi ni Emperor Dong. Huwag kang mag-alala, ipinangako ko sa iyo na gagawin ko ito. Sabi ng messenger na tumatango. Tumiti si Emperor Dong at naglabas ng singsing. Kamahalan, ang mensahero, isang regalo mula sa Chiklan. Kinuha ng mensahero ang singsing at sinabi. Kahit na hindi ko sinasali ang aking sarili sa maliit na mga gawain ng mundo, ako ang namamahala sa talatang ito. Walang sino man ang maaaring sumalungat sa aking kalooban dito. Siyempre, nakangiting sabi ni Emperor Dong. Kamahalan ng mensahero, maaari mong baguhin ang kapalaran ng maliit na mundong ito. Talaga, nakangiting sabi ng sugo, nasiyahan siya sa papuri. Pagkatapos ay umalis si Emperor Dong. Aalis na ako, kamahalan ng mensahero. Pagkatapos ay umalis si Emperor Dong sa kastilyo. Pagkaalis ni Emperor Dong, ang mensahero ay naglakad patungo sa pattern ng araw sa palasyo at isang counterforce ang gamulong sa mga alon. Sina Linfang at Mo Chen ay nagsasanay pa rin sa bulubundukin. Pinagpapawisan si Linfang, ngunit napakasaya niya. Tila babagsak ang araw mula sa langit, nakakapaso ang init ng tumama sa kanilang mga likuran. Kumunat ang noo ni Mo Chen. Papalapit ng papalapit ang araw bago lumitaw sa langit ang dalawang dambuhalang gintong salita. 30 days. Napakamatapang. Naisip ni Mo Chen na tila galit na galit. Ang mensahero ay nagnanakaw ng langit at naglalagay ng isang huwad na araw. Siya ay lumalabag sa mga patakaran ng maliit na mundo. Brother, anong nangyayari? Hindi maintindihan ni Linfang. Ano iyon? Nakikita iyon ng lahat sa maliit na mundo. Ang messenger lang ang makakagawa niyan dahil kinokontrol niya ang Stardate strength. Sinasabi niya sa amin na kailangan naming pumunta sa banal na lungsod sa loob ng 30 araw, kung hindi, isasara niya ang daanan. Malamig na sabi ni Mo Chen. Nagalit si Linfang matapos itong marinig. Noong huling pagkakataon ay gusto nilang pumunta sa banal na lungsod, ngunit tumanggi ang sugo. Sinadya ba niyang pigilan sila sa pagpunta? Lahat ng tao sa Bahwang at Jiyu nakita mo iyon. Sa ilang lugar kung saan unang umuulan, huminto ang ulan, at sa halip ay nakita nila ang mga dambuhalang gintong salita. Hindi nakaimik ang mga ordinaryong tao, anong klaseng malakas na cultivator iyon? Paano siya nagsulat sa langit? Bastos. Kasama ni Emperor Yu ang ilang mga disipulo, ngunit huminto siya at nagmura ng malakas. Nagulat ang mga disipulo, paano nagalit si Emperor Yu? Nakita rin iyon ni Emperor Dong. Nakangiti siyang walang pakialam at naisip. Ang mensahero ay matagal nang namamahala sa maliit na mundo, lalo siyang naging matapang. Sa Celestial Walls Manor sa Jiuyu, inangat ng matandang lalaki ang kanyang ulo at biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Nakakunot ang noo niya habang sinasabi. Gaano katapangan. Naglakas loob siyang lumabag sa mga patakaran.
Sina Yunfei Yang at Bai Yanyon ay nakatayo sa tabi ng matanda. Nagtanong si Bai Yanyon. Ano ang nangyayari, guro? May lumalabag sa mga alituntunin ng maliit na mundong ito. Sabi ng matanda. Kinokontrol niya ang sarili at sinubukang magmukhang kalmado muli. Pagkatapos ay sinabi niya. Gusto kong tulungan kang maging mas malakas sa sarili mong bilis, ngunit ngayon ay hindi na natin magawa dahil kailangan nating magmadali. Ang matandang lalaki ay nagtaas ng manggas at kinuha sina Yunfei Yang at Bai Yanyon. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1517, Paghihiganti ni Emperor Dong. Si Emperor Dong ay nagpapahinga sa Chitian Mountain, sa Zuri City. Naglabas siya ng salamin na nagtataglay ng nakakatakot na bakanteng espasyo. Pumunta ka, bigla siyang nakipagkamay at bumungad sa langit ang salamin. Ang sinaunang salamin ay nagkalat ng malamig na mga ilaw habang ito ay pinagsama sa kalangitan at naglaho. Isang liwanag ang lumitaw sa makajos na kamalayan ni Emperor Dong, ito ay ang silwete ni Emperor Yu. Pinakondense niya ang silwete na iyon sa kanyang makajos na kamalayan at ginawa itong pinagsama sa salamin. Sa di kalayuan, lumilipad sina Mo Chen at Lin Feng, ngunit biglang huminto si Mo Chen at itinaas ang kanyang ulo. Ang ilang mga ilaw ay sumisikat sa kanila na may kakaibang uri ng chi. May naramdaman din si Lin Feng at itinaas ang kanyang ulo. Gayunpaman, walang nakita si Mo Chen, at hindi rin nakita ni Lin Feng. Umiling sila dahil hindi nila alam ang nangyayari. Bumalik sa Zuri City, maraming malalakas na cultivator ang nakakita ng mga ilaw na iyon, at hindi rin nila naiintindihan. Masyadong mabilis ang paggalaw ng salamin na iyon. Ito ay kumikilos ng mas mabilis kaysa sa ilan sa pinakamalakas na cultivator na nakita nila. Sa isang maliit na abandonadong nayon, tinuturuan ni Emperor Yu si Xingzan ng ilang mga prinsipyo sa paglilinang. Ang lakas ay mabuti, ngunit kailangan mong maging mas mabilis, kung hindi, ikaw ay nasa panganib kung makakatagpo ka ng mga cultivator na mas malakas kaysa sa iyo. Sabi ni Emperor Yu kay Xingzan. Si Xingzan ay isang hayop, ang kanyang mga pag-atake ay sumasabog at malakas, ngunit siya ay masyadong mabagal. Naiintindihan ko, tumanggo si Xingzan. Tumiti si Emperor Yu, pwede ka nang magpahinga. Tianqi, halika rito. Sige. Umupo si Tianqi malapit sa kanila. Tumiti siya at naglakad papunta kay Emperor Yu, ngunit sa sandaling iyon, itinaas ni Emperor Yu ang kanyang ulo at nakakita ng ilang kumikislap na ilaw. Guro, anong nangyayari? Tanong ni Tianqi. Kumunat ang noo ni Emperor Yu. Wala siyang makita kaya napailing na lang siya. Gayunpaman, sa sandaling iyon, natagpuan ni Emperor Dong si Emperor Yu at ang kanyang mga alagad. Emperor Yu, mamamatay ka na. Si Emperor Dong ay bumangon sa himpapawid, hinayla ang kanyang salamin at nag-strike sa kalangitan. Hindi alam ni Emperor Yu kung ano ang nangyayari, kaya ipinagpatuloy niya ang pagtuturo sa kanyang mga disipulo. Bigla, naramdaman ni Emperor Yu ang ilang nakakatakot na enerhiya. Ang kanyang ekspresyon sa mukha ay nagbago ng husto habang siya ay sumigaw ng galit na galit. Umalis, ang lahat ay umalis. Boom! Ang espasyo sa kanilang paligid ay sumabog habang ang mga meteorite ay nahulog mula sa langit. Pagkatapos, tumalon si Emperor Yu sa isang bunganga kasama ang kanyang mga disipulo. Boom boom boom! Sumabog ang lupa sa iba't ibang lugar. Pagkatapos, nagpakita si Emperor Dong. Agad niyang sinuntok ang hangin sa direksyon ni Emperor Yu. Guro, umalis ka na. Matapos makita ng mga disipulo si Emperor Dong, naunawaan nila kung bakit nagpapanik si Emperor Yu. Namutla din ang kanilang mga mukha. Asar, kayong lahat. Si Emperor Yu ay tumalon pasulong at tinatakan ang espasyo. Tulungan lamang ni Emperor Yu ang kanyang mga alagad na makatakas. Wala siyang ibang pagpipilian. Boom! Isang nakakatakot na lakas ang nagpahirap sa kanila, na naging sanhi ng pag-crack ng lupa. Ang stone armor ni Emperor Yu ay nabasag at siya ay nagdurugo. Ang puwersa ng mga emperador ay pinarami ng 1,000. Sa makatuwid, para sa mga emperador, ang earth at langit ay hindi isang problema. Gayunpaman, mas mahusay na kinokontrol ng mga emperador sa katamtamang antas ang mga cosmic energies. Si Emperor Yu ay isang mababang antas na emperador at alam niyang hindi siya maaaring makipagkompetensya sa isang katamtamang antas na emperador. Kailangan niyang iligtas ang kanyang mga alagad bago siya mag-alala tungkol sa pagprotekta sa kanyang sarili. Mamamatay kayong lahat, walang makakatakas sa inyo. Sabi ni Emperor Dong. Gamit ang kanyang salamin, hahanapin at papatayin niya ang mga taong iyon sa madaling panahon. Mamatay. Naglabas si Emperor Dong ng mga cosmic energies na umabot kay Emperor Yu, na nagpaubo sa kanya ng mas maraming dugo. Art. Sumigaw si Emperor Yu at naglabas ng nakakatakot na enerhiya sa Earth. Sumabog ang lahat sa paligid niya, at lumitaw ang isang butas sa hangin. Biz. Ginamit ni Emperor Yu ang lakas ni Emperor Dong para likhain ang butas na iyon. Gusto niyang tumalon sa loob, ngunit malamig nang ngumiti si Emperor Dong. Gustong tumakas ni Emperor Yu. Saan kaya siya pupunta? Sira. Tumalon si Emperor Dong, at lumitaw ang mga bitak sa kalangitan. Pagkatapos ay hinabol niya si Emperor Yu sa bakanteng espasyo. Isang kakilakilabot na tili ang tumunog habang si Xingzan ay bumagsak sa lupa, basang-basa ng dugo. Xingzan. Sigaw ng iba. Duguan ang mga mata nila. Panay ang tingin nilang lahat sa butas na iyon.
Ang kanilang guro at si Emperor Dong ay tumalon sa loob dahil gusto niya silang protektahan, ngunit hindi kayang talunin ni Emperor Yu si Emperor Dong. Paano sila nahanap ni Emperor Dong? Lahat sila ay mukhang desperado. Ano ang nangyayari? Lumitaw ang Great Ape Emperor. Dumating si Emperor Dong upang patayin ang aming guro. Sabi ni Tianqi. Ang kanyang mukha ay nakamamatay na mapatla, at siya ay natakot. Biz. Isang silhouette ang lumitaw at sumuntok sa hangin habang tumatalon sa butas. Ang Great Ape Emperor at ang mga disipulo ni Tian Tai ay hindi makapaniwala, gaano kabilis. Natahimik din ang taong iyon. Ito ang Daoist Monghe. Masasabi ng Great Ape Emperor na si Yandi iyon. Alam niya kung gaano kalakas si Yandi, bukod sa diretso siyang tumalon sa butas. Sino yan? Tanong ni Tianqi. Hindi niya makita ang silhouette. Natatakot siya na isa ito sa mga kaalyado ni Emperor Dong. Ito ang bagong emperador ng Fire Mountain, ang kaibigan ni Lin Fang. Dumating siya para tumulong. Sabi ng Great Ape Emperor. Ang taong iyon ay nakalusot sa Huangqi layer kamakailan, ngunit ang kanyang lakas ay hindi maarak, siya ay mas malakas kaysa sa akin. Sana nandito siya para tumulong. Si Tianqi at ang iba pa ay labis na nag-aalala. Umalis na tayo. Sabi ng Great Ape Emperor sa mga alagad. Naroon si Emperor Dong, kaya baka dumating ang matandang emperador ng Sikong Clan at papatayin sila habang abala si Emperor Yu. Hindi na kailangan. Mahahanap tayo ni Emperor Dong kahit saan. May naramdaman ako kanina lang at ganun din ang teacher namin. Ilang ilaw ang lumitaw at pagkatapos ay nawala. Ilang sandali pa, dumating na si Emperor Dong. Sabi ni Tianqi na umiling. Naiintindihan niya ang nangyayari. Gumamit si Emperor Dong ng isang espesyal na kayamanan para hanapin sila. Ang lahat ng mga emperador ng Bahwang ay nasa panganib kung gayon. Sabi ng Great Ape Emperor. Matatagpuan silang lahat ni Emperor Dong sa isang sandali. Sinabi sa amin ng aming guro na kailangan naming umalis sa loob ng 30 araw pagkatapos lumitaw ang mga dambuhalang gintong salita sa langit. Mukhang kailangan nating magkapit-bisig para protektahan ang isa't isa mula kay Emperor Dong at sa matandang emperador ng Sikong Clan. Tumanggo ang Great Ape Emperor, na pagtanto niyang dumarami ang kanilang mga problema. May kinalaman ba ang 30 araw na iyon kay Emperor Dong? Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1518, Dead End. Si Tianqi at ang iba pa ay nakaupo lamang doon at nagdarasal. Hindi nila kayang labanan ng isang katamtamang antas na emperador. Mister, maaari mo bang pagalingin ang binti ni Xingzan? Tanong ni Tianqi. Ang Great Ape Emperor ay nanatiling tahimik ng ilang minuto. Ang binti ni Xingzan ay naputol ng cosmic energies ng isang medium level na emperor, kaya ang pagpapagaling sa kanyang binti ay magiging napakahirap. Mukhang nawala ang pako. Sabi ni Xingzan, sinusubukang ngumiti. Xingzan. Hindi alam ni Tianqi at Mobei kung ano ang sasabihin para pasayahin siya. Ngayon, buhay pa tayo salamat sa ating guro. Hindi mahalaga ang isang paa. Sa aking lakas, kahit nawala ang paa na iyon, kaya ko pa ring magsanay at lumaban. Nakangiting sabi ni Xingzan. Tumanggo sina Tianqi at Mobei. Hinangaan nila siya dahil sa kanyang katapangan. Itinaas nila ang kanilang mga ulo at sinubukang tingnan kung ang kanilang guro ay babalik ng ligtas o hindi. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas, lumitaw muli ang dalawang silhouette. Emperor Yu, guro. Ang mga alagad ay tumakbo patungo sa kanya. Ang dalawang tao ay sina Yandi at Emperor Yu. Hindi maganda ang hitsura ni Emperor Yu. Duguan siya, at parang nawalan siya ng lakas. Napakahina ng kanyang chi na para bang siya ay mamamatay. Okay lang ako. Sabi ni Emperor Yu na sinusubuti. Namumula ang mga mata ni Tianqi at ng iba pa, umungol ang mga kaluskos at naikuyom nila ang kanilang mga kamao. Emperor Dong. Galit na galit si Tianqi. Iniligtas ni Yandi ang buhay ko. Mamatay na sana ako kung wala siya. Nakangiting sabi ni Emperor Yu. Kinokontrol niya ang kosmikong enerhiya ng Earth na nagbigay daan sa kanya upang mapataas ang kanyang depensa, ngunit kinokontrol ni Emperor Dong ang walang laman na kosmikong enerhiya sa espasyo, na may katangian ng paghiwa. Hindi rin nakatakas si Emperor Yu. Si Yandi ay namagitan sa isang mahalagang sandali. Salamat sa iyo, Master. Sabi ni Tianqi kay Yandi. Ito ay isang kasiyahan. Mahinahon at mahinahong sabi ni Yandi. Guro. Sa di kalayuan, bumalik sina Lin Fang at Mo Chen. Hinatak nila ang isang mahabang mukha. Tumiti si Emperor Yu sa kanila at sinabi. Dapat nating magmadali at ipaalam sa lahat ng mga emperador ng Bahwang. Si Emperor Dong ay may mahalagang bagay na nagpapahintulot sa kanya na mahanap tayo kahit saan. Biz. May mga ilaw na kumislap sa langit. Iyan ang eksaktong bagay na iyon. Sabi ni Emperor Yu habang nakatingin sa mga ilaw na mabilis na namang nawala. Mukhang hindi tayo maaaring manatili sa Bahwang ng masyadong matagal. Sabi ni Mo Chen habang nakatingin sa malayo. Maayos ang mga emperador, ngunit kailangang maging maingat ang mga kabataan. Mabilis na lumitaw si Emperor Wen na mukhang balisa. May sinaunang salamin si Emperor Dong na nagpapahintulot sa kanya na makahanap ng mga tao. Kailangan nating ipaalam sa lahat ng mga emperador ng Bahwang. Sabi ni Emperor Yu kay Emperor Wen. Tumanggo si Emperor Wen at sinabing, naiintindihan ko. Nagsisimula na ang tatay ko sa pagpapalam sa mga tao. Emperor Yu, ang iyong mga pinsala. Umili
Sa Roryu, siya ay nasugatan ng cosmic energies, kahit na ang kanyang buhay ay hindi nasa panganib, ang kanyang mga pinsala ay napakalubha. Naapektuhan ang kanyang lakas. Mahihirapan siyang gumaling. Yandy, tumingon si Linfang sa Daoist Monghe. Marami siyang alam, kaya siguro alam niya ang gagawin. Hindi ako healer, at hindi ko rin maintindihan ang life cosmic energy. Hindi ko siya mapagaling. Sabi ni Yandy, sa sandaling nasa banal na lungsod, dapat kang makahanap ng isang katamtamang antas o isang mas mataas na antas na emperador na nauunawaan ang buhay na kosmikong enerhiya. Iyan o isang mahusay na alchemist o doktor. Pagkatapos ay bumaling si Yandy kay Shinzan at sinabing, ang iyong mga pinsala ay hindi gaanong seryoso kaysa kay Emperor Yu. Medyo nadismaya si Emperor Yu. Si Emperor Dan ay isang mahusay na alchemist, ngunit siya ay patay na. Kinailangan niyang pumunta sa banal na lungsod upang makahanap ng mas malakas na cultivator na makakatulong sa kanya. Ngunit muli, bakit tutulungan siya ng mga hindi kapani-paniwalang cultivator? Mr. Xiao. Isip ni Linfang. Misteryoso si Mr. Xiao. Nailigtas niya ang buhay ni Linfang noon at ang kanyang gamot ay hindi nag-iwan ng negatibong epekto sa paglilinang ni Linfang, nakatulong pa ito sa kanya na lumakas. Huwag kang mag-alala sa mga sugat ko. Kailangan nating gumawa ng paraan para makaalis. Mahinahong sabi ni Emperor Yu. Ang mensahero ba ang tanging makapagpapadala ng mga tao sa banal na lungsod? Tanong ni Linfang. Hindi masyadong mabait ang messenger, at kaibigan niya si Emperor Dong. Ang mga emperador ay mukhang nag-iisip, may ilang mga labasan, talaga. Hindi namin maaaring isaalang-alang ang isa pa, sabi ng Great Ape Emperor habang umiiling. Sa lalawigan ng Bahwang, isa lang ang labasan, ngunit sa Jiuyu, may isa pa ayon sa mga alamat. Ngunit ito ay nasa isang ipinagbabawal na lugar sa Jiuyu kung saan kahit ang mga emperador ay maaaring mamatay. Sa katunayan, hindi na kailangang isaalang-alang ang paglabas ni Jiuyu. Sabi ni Emperor Wen, ang isang mataas na antas na emperador ay maaaring tumagos sa hadlang ng kalangitan. Sabi ni Yandy, maaaring basagin ng matataas na antas na mga emperador ang Sky Barrier. Kaya't ang pinakamalakas na cultivator sa mundong ito ay mga katamtamang antas na mga emperador, ang mga matataas na antas na mga emperador ay aalis na. Isip ni Linfang. Kaya, ang liwanag na sinag na lumitaw mula sa tatlong buhay ng mga kasulatan ay may kapangyarihan ng isang mataas na antas na emperador. Habang nag-iisip ang lahat, ang ama ni Emperor Wen at si Emperador Dong ay nakikipagkarera laban sa oras. Ipinagpatuloy ni Emperor Dong ang paggamit ng kanyang salamin, gusto niyang hanapin si Linfang, ngunit pagkatapos niyang makita na kasama ni Linfang si Yandy, sumuko na si Emperor Dong. Hindi niya alam kung sino ang Daoist Monghe, ngunit siya ay masyadong malakas. Ang kanyang cosmic energies ay kakilakilabot, at ang kanyang banal na marka ng lakas ay kahanga-hanga. Nakamit ni Yandy ang pinakamataas na antas ng pagiging perpekto habang gumagamit ng mga banal na marka. Pagkatapos noon, hinanap niya ang Sixth Desir Empress. Ang masamang babaeng iyon ay nakipag-alyansa kay Emperor Yu. Gusto niyang hulihin siya ng buhay at gamitin bilang sex slave. Hindi lang siya, kundi ang kanyang alagad, si Yiren Lei din. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1519, Emperador Wu Tianjian. Emperor Yu, ayaw ni Emperor Dong kay Tiantai, kaya hinanap kanya. Pagkatapos mo, sino sa tingin mo ang hahanapin niya? Tanong ni Emperor Wen. Siguro hahanapin din niya ang mga emperador na sumali sa pagkawasak ng Chiklan. Sabi ni Emperor Yu, nasa panganib si Yiren. Isip ni Linfang. Dumating ang kanyang guro noong araw na nawasak ang Chiklan. Bukod sa ilang emperador na iyon, dumating din ang ama ng mga tagamasid, ang Sixth Desir Empress, ang Assassin Emperor at ang iba pa. Malamang napipiliin muna ni Emperor Dong ang Sixth Desirous Empress. Tumingin si Linfang kay Yandy at nag-alinlangan. Kung hilingin niya kay Yandy na pumunta, hindi nila mapoprotektahan ang kanilang sarili laban kay Emperor Dong kung babalik siya. Janj. Biglang naisip ni Linfang. Tumingin siya sa malayo at sinabi, Yandy, pumunta ka sa Heavens of Desires Palace, lahat ng iba ay maaaring sumama sa akin sa Janj. Magiging ligtas tayo doon. Mukhang maganda. Yandy, napakalakas mo at napakabilis. Ikaw at ang ama ni Emperor Wen ay maaaring magkatuluyan. Sabi ni Emperor Yu, sige. Walang problema. Sabi ni Yandy, tapos, nawala siya. Nakakatakot ang bilis. Mas mabilis pa siya sa akin. Isip ni Emperor Wen, punta tayo sa Sword City. Sabi ni Linfang, gusto ko ring makita ang matandang lalaki ng Janj. Sabi ni Emperor Yu, si Linfang at ang iba pang malalakas na cultivator ay dumaong sa Jiange. Magalang na tinanggap siya ng mga tao ni Janj. Personal pa nga silang tinanggap ni Jianmo. Agad na umalis si Mo Chen pagkatapos noon. Nais niyang hanapin ang iba pang mga disipulo mula sa Tiantai. Gayunpaman, hindi dinala ni Linfang ang mga tao sa Swordgrave, nagpunta siya sa Swordgrave ng mag-isa. Sa sandaling makita ng matanda si Linfang, ngumiti siya ng walang pakialam at sinabi, alam ko kung ano ang nangyayari sa labas. Ang dalawang panig ay lumabag sa mga patakaran at ngayon ay nangyayari ang mga ganoong bagay. Mga panuntunan. Nagulat si Linfang. Hindi niya naintindihan. Mayroon bang mga panuntunan sa pagitan ng Imperial Assassin Union at ng Watchers? Guro, gustong makita ka ng aking guro. Sabi ni Linfang. Sabihin mo siyang sumama.
Mahinahong sabi ng matanda. Lumabas si Linfang at tinawag si Emperor Yu. Tapos, bumalik sila. Napabuntong hininga ang matanda at sinabing, "Katulad mo ako ngayon, sayang." Magalang na yumuko si Emperor Yu sa harap ng matanda at sinabi, "Hindi ako nararapat na banggitin sa parehong pangungusap na gaya mo, guro. Huwag kang ang magalang. Maupo ka," sabi ng matanda. Tumiti si Emperor Yu kay Linfang. "Linfang, umupo ka rin. Nalinas na ang iyong katawan, kaya nagsisimula kang maging isa sa kalikasan. Hindi ka maaaring manatili dito, kailangan mong umalis sa banal na lungsod kung saan magkakaroon ka ng mas maraming pagkakataon." Sabi ng matanda. Umiling si Emperor Yu at sinabing, "Noon, gusto naming umalis ng ilang matandang kaibigan ngunit namatay ang isa sa mga kaibigan ko mula sa Imperial Assassin Union. Binago nito ang ating kapalaran. Sa makatuwid, kailangan mong tiyakin na ang mga bagay ay magtatapos sa iba't ibang paraan." Lalong nagiging mapangahas ang Imperial Assassin Union, at may impluensya sila. Gusto nilang kontrolin sina Huang at Jiuyu. Sa makatuwid, maaari lamang tayong sumuko, kung hindi, ang mga resulta ay magiging trahedya. "Nakita mo na ang nangyari," sabi ni Emperor Yu sa matanda. Nanatiling tahimik ng ilang segundo ang matanda at sa wakas ay tumango. Tunay nga, nakalimutan na rin ng sugo kung ano ang kanyang mga responsibilidad. "Wala kang ginawang mali. Siguro sa kanila, ang maliit na mundo ay parang laro ng chess. Magaling ka maglaro." Natuwa si Emperor Yu na pumayag ang matanda. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumayo at magalang na yumuko. "Salamat sa pagtulong sa amin." "Ako," sabi ng matanda na nakangiti ng pilit. "Parang ako sa'yo, nasugatan ako. Nasugatan ako ng cosmic energies, kaya hindi ako makalaban. Sigurado akong hindi alam ni Emperor Wu Tianjian ang ibig sabihin ng imposible. 5,000 taon ka nang umiral." Sabi ni Emperor Yu. Kakaibang paraan ang tingin ng matanda kay Emperor Yu. Ang mga mata ni Linfang ay kumikinang. Ang matandang lalaki ba ng Swordgrave Emperor na si Wu Tianjian na dati ay humanga sa lahat 5,000 taon na ang nakalilipas. Matanda na siya kaya wala nang nakakakilala sa kanya. Sa katunayan, 5,000 taon na ang nakalipas, wala pa sa kasalukuyang mga tao ni Janjang ipinanganak. Tumingin ang matandang lalaki kay Linfang at iniunat ang kanyang mga kamay na may mga peklat at paltos na natitira sa kanyang espada. Si Linfang, at ang iba pang mga disipulo mula sa Tiantai ay talagang may talento. Maaari mong ilagay ang lahat ng iyong pag-asa sa kanila. Sabi ng matanda na tinapik ang balikat ni Linfang. Tumango si Emperor Yu. "Talaga, guro. Handa akong mamatay para sa kanila. Pwede tayong mamatay, pero hindi sila pwede. Kaya ako humihingi ng tulong sa iyo." Sabi ni Emperor Yu na nakayuko. Si Linfang ay kinuyam ng husto ang kanyang mga kamao kaya ang kanyang mga kuko ay tumusok sa mga palad ng kanyang mga kamay. "Ano ang dahilan kung bakit ka kumilos ng napakatapang?" Single ng matanda. Si Emperor Yu ay isang emperador, kaya ang paglilinang ang pinakamahalagang bagay na mayroon siya sa buhay. Sino ang handang mamatay para sa ibang tao kung ang paglilinang ang pinakamahalaga? Ang aking kapwa-disipulo na nandyan para sa akin sa loob ng daan-daang taon ay nagbibigay sa akin ng pananampalataya. Sabi ni Emperor Yu na nakangiti sa maningning na paraan. Namiss niya ang kaibigan. Emperor Shi. Isip ni Linfang. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1520, Chessboard. Bamulong si Emperor Wu Tianjian. Ginugol ko ang buong buhay ko sa pagsasanay sa pagtatanim ng espada. Kahit mahal na mahal ako ng mga miyembro ng Janj, sa buhay ko, hindi pa talaga ako nagkaroon ng kaibigan o manliligaw. Palagi ko lang minamahal ang aking espada. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Naiintindihan ko. Tumango si Emperor Yu. Bakit magkakaroon ng habag si Emperor Wu Tianjian kay Emperor Yu? Pero gusto mo si Linfang at ako ay nasatan. Kung mananatili kang ganito, maaga o huli, mamamatay ka. Kilala mo si Linfang, alam mo kung paano siya, kapag naabot niya ang ulap, hindi kanya malilimutan sa hinaharap. Nagpatuloy si Emperor Yu na kumbansihin si Emperor Wu Tianjian. Tumiti ang matandang lalaki at sinabing, "Siguro ang batang iyon ay ang kaibigang hindi ko kailanman naging kaibigan." Magiliw na sabi ng matanda. Ngayon ay nakangiti na siya sa matangkad na paraan. Tumiti din si Emperor Yu. Pareho silang tumingin kay Linfang sa mabait at banayad na paraan, na parabang tinitingnan nila ang sarili nilang anak. "Aalis na ako, Master, hanggang sa muli nating pagkikita." Sabi ni Emperor Yu bago umalis. Pinanood siya ni Linfang na umalis. Ang kanilang pag-uusap ay nagpaisip sa kanya tungkol sa maraming bagay, kabilang ang mga misteryo ng maliit na mundo. "Guro, may mga tuntunin ba sa pagitan ng Imperial Assassin Union at ng mga Watchers?" Tanong ni Linfang sa matanda. Tumango ang matanda at sinabi, "Napakalumang tuntunin na matagal nang natukoy sa likod ng mga eksena. Hindi lang pinapatay ng Imperial Assassin Union ang mga taong may potensyal na maging mga emperador. Walang mag-aaksaya ng oras sa pagsisikap na gawin iyon. Ang kanilang layunin ay alisin ng ilang tao o harangan ng ilang iba pa. Kung gusto nilang paksay ng isang tao, pinapatay nila ito. Kung gusto nilang harangan ng isang tao, kinokontrol nila sila. Ngunit ang ilang mga tao mula sa mga maimpluwensyang grupo sa Huang ay ayaw na patayin o kontrolin, kaya tinutulungan sila ng mga Watchers.
Sa mga kaganapan sa Fortune City, napagdesisyonan kung sino ang paprotektahan ng Watchers. Ang mga taong iyon ang pangunahing target ng Imperial Assassin Union. Sila rin ang mga simbolo ng mga Watchers, mataas ang pag-asa ng ama ng mga Watchers sa kanila. Umaasa siyang gagawa sila ng mas magandang kinabukasan para kay Bahwang, o na sila ay aalis at babalik, na proxy ng Imperial Assassin Union minsan at magpakailanman. Kaya hindi natin masasabi na ang Chi Clan at ang Sikong Clan ang kumokontrol sa Imperial Assassin Union. Isip ni Lin Fang. Para sa mga tao sa likod ng Imperial Assassin Union, ang maliit na mundo ay parang isang chessboard, nagbibigay ito sa kanila ng walang katapusang dami ng mga cultivator. Bawat daang taon, pinipili nila ang ilan. Sa makatuwid, ang Imperial Assassin Union ay palaging umiiral dahil sila ay mula doon. Mahinahong sabi ng matanda. Naalala ni Lin Fang ang piging sa Qi Empire. Maraming imperial na disipulo ang lumitaw at inatake ang kanilang sariling mga guro na may katuturan ngayon. Alam ng aking guro na may mangyayari, ngunit wala siyang sinabi. Alam ni Lin Fang na ang kanyang guro ay may kinalaman sa mga Watchers, marahil ang Great Ape Emperor ay mayroon din, at ang matandang emperador ng Celestial Palace of the Immortals. Tama ka, alam niya pero kailangan niya muna ang Imperial Assassin Union na umatek. Hinayaan nilang umatake ang Imperial Assassin Union para lahat ay magkaroon ng dahilan para salakayin ng Imperial Assassin Union. Sabi ng matanda. Tumanggo si Lin Fang. Para sa mga Watchers, ito ay nagtrabaho para sa kanilang kapakinabangan. Pagkatapos ng seremonya ng kasal sa Qi Empire, maraming tao ang nagsimulang magsama-sama upang labanan ng Imperial Assassin Union. Ayaw ng Watchers na manatili ka sa Bahwang. Gusto nilang umalis ka sa mundo sa huli. Sabi ng matanda, umaasa ang Watchers na magagawa nating lipulin ang mga kumokontrol sa Imperial Assassin Union. Sa ganoong paraan, masisiguro ang kaligtasan ng maliit na mundo. Sabi Lin Fang. Gayunpaman, ngumiti ng manipis ang matanda at umiling. Hindi, nagkakamali ka. Mali ako. Labis na nagulat si Lin Fang. Ikaw ay mali. Sabi ng matanda na tumanggo. Patuloy na lumalabas at nawawala ang mga bagong grupo. Minamaliit mo ang potensyal ng mga tao na maaaring likhain ng isang maliit na mundo. Sa banal na lungsod, maraming grupo ng impluwensya ang lumalaban para sa maliliit na mundo na parang baliw. Sa kanilang mga mata, ang mga maliliit na mundo ay hindi mga mundo, ang mga maliliit na mundo ay mga kayamanan. Sinasanay nila ang mga henyo sa maliliit na mundo. Hindi mo maiisip kung ano ang banal na lungsod. Hindi mo dapat maliitin ang isang maliit na mundo, bawat daang taon, ang mga henyo mula rito ay pumupunta sa banal na lungsod, at marahil 10 tao ang umaalis sa bawat pagkakataon. Ngunit isipin ang bilang ng mga henyo na lumilitaw sa 1,000, 10,000 o kahit 100,000 taon. Sa gitna ng mga ito, pagkatapos ay muli, isipin ang pinaka-talented sa lahat ng mga mahuhusay na tao. Nakangiting sabi ng matanda, si Lin Fang ay nag-iisip. Ang ilan sa mga taong iyon ay may potensyal na maging walang katulad na mga cultivator. Ang isang maliit na mundo ay hindi lamang isang mundo kung saan pinipili ang mga henyo, isa rin itong magandang lugar para magsanay ng paglilinang. Ang mga taong tulad ni Zia Tianfan, Zhou Tianrou o Guli ay pumupunta lahat sa maliliit na mundo para magsanay ng cultivation. Bakit hindi sila magpadala ng mga medium-level na emperador sa maliit na mundong ito upang kontrolin ito? Tanong ni Lin Fang. Dahil hindi lang isang grupo ng impluwensya ang kumokontrol sa maliit na mundong ito, mayroon silang mga kasunduan, at may mga panuntunan. Kung malakas ka at sirain ang lahat o kumilos bilang isang kakilakilabot na pinuno, sinasayang mo lang ang potensyal ng maliit na mundo. Paliwanag ni Emperor Wu Tianjian. Sa pagkakataong ito, si Lin Fang ay nanatiling tahimik ng napakatagal bago niya sinabi. Kaya ang aming guro ay umaasa na balang araw, makokontrol namin ang maliit na mundong ito. Tumiti si Emperor Wu Tianjian. Kung sila ay magiging lubhang malakas, ang maliit na mundo ay magiging ligtas. Kung kontrolado nila ang mundong iyon, walang sino man ang makakasira sa mga tao doon. Hindi nagpatuloy sa pag-uusap sina Lin Fang at Emperor Wu Tianjian. Tumayo si Emperor Wu Tianjian at ipinagpatuloy ang paglilinis ng Swordgrave. Si Lin Fang ay nakaupo at tila nag-iisip. Iniisip niya ang sinabi ni Emperor Yu at Emperor Wu Tianjian. Sa tuwing may labanan sa maliit na mundong iyon, para bang malalakas na cultivator ang naglalaro ng chess.